Yes, CEO. Sagot ni Fred sa kabilang linya. Diretsong ibinigay ni Liam ang kanyang utos kay Fred. Katatapos lang ng online meeting niya nang maisip niya ang isang plano. Matapos ibigay ang instructions sa assistant, tinawag niya si Catherine. Nasa kwarto siya habang si Cathy ay nasa sala at nanonood ng pelikula. Sa kwarto na lang siya nag-meeting kanina para tahimik. Hindi ka ba tapos sa pinapanood mo? Tapos na, bakit? Kailangan ko ng tulong mo. Okay, halika dito, tingnan mo to. Tumayo si Cathy at pumasok sa kwarto. Naabutan niyang may tinitingnan si Liam sa laptop. Ano matutulong ko? Tingnan mo to. Alin na mas maganda? Tiningnan ni Cathy ang screen. 2 ultra-modern mansion ang nasa larawan. Ang una ay 2-story, puro puti, at halos puro salamin ng pader. May malaking swimming pool sa gilid. Ang ikalawa naman, 3-story. May kombinasyon ng puti at abo, salamin din ng pader. Mas malawak ang paligid at ang swimming pool nasa 2nd floor. Pareho namang maganda. Pero alin ang mas gusto mo? Itong isa. Sabay turo niya sa 3-story design. Mas gusto ko kasi ang white and green na kombinasyon. Pero syempre, depende pa rin kung sino ang titira. Hindi na mahalaga kung sino ang titira. Kailangan ko lang ang opinion mo. Okay, sige. Anyway, nakontak ko na yung doktor na titingin sa kapatid mo. Pagbalik natin sa China, dadalhin natin siya sa klinik para masuri. Kailangan din natin makuha ang evaluation ng kasalukuyan niyang doktor para malaman kung ano yung pinaka-effective treatment sa kondisyon niya. Alam mo naman, kahit walang lunas ang ASD, maraming interventions na pwede makatulong para mabawasan ang sintomas. Mapaunlad ang kakayahan at matutong makipag-ugnayan ng mga ganitong kondisyon. Salamat. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang lahat ng ginagawa mo para sa amin. Pero handa akong pagtrabahuhan to kahit walang bayad. Hindi mo kailangang bayaran. Tungkulin kong tulungan ka bilang asawa ko. Salamat. Bukas na ba tayo babalik ng China? Oo, 8:30 AM ang alis natin. Okay, may kailangan ka pa ba? Meron. Ikaw. Sagot ni Liam sabay ngiti at titig sa kanya. Ang seryoso ng tanong ko tapos ganyan ang sagot mo. Totoo naman eh. Ikaw talaga ang kailangan ko. Ikaw ang kailangan ko sa buhay ko. Wala nang iba. Napairap si Cathy at lumabas ng kwarto. Naiinis pero hindi maikakailang kinikilig sa mga titig ni Liam. Bandang 6:00 ng gabi. Pumasok si Fred sa suite bit-bit ang ilang paper bags. Akala ni Cathy para kay Liam ang mga yon. Pero laking gulat niya nang malamang para sa kanya pala mga yon. May kasamang dress, sapatos at alahas pa. Napaisip siya kung may event ba na hindi siya nasabihan. Magbihis ka na, magdi-dinner tayo sa labas. Dinner sa labas? Oo, kaya magbihis ka na. Kailangan pa bang magbihis? Siyempre naman. Simple lang naman yung dress, pero kahit ano pa naman ang suot mo, maganda ka na. Tinignan ni Cathy ang laman ng bag. Isang peach-colored A-line, one-shoulder sleeveless dress na half-backless at silver 2-inch heels. Napawaw siya sa ganda ng mga to. Nagustuhan mo ba? Yeah, ang ganda. Magbihis ka na. Naligo at nag-ayos si Kat. Simple makeup at light lipstick lang ang inilagay niya, pero maganda pa rin siyang tingnan. Pagkalabas niya ng banyo, wala na si Liam doon. 3 beses siyang kinontak ni Liam. Cathy, are you done? Yes, palabas na ako. Isinuot niya ang hikaw at bracelet bago lumabas. Pagbukas ng pinto, napanganga si Liam. Wow, you look amazing. I can't take my eyes off you. Thank you. Ang ganda mo talaga, yung ganda mo. Hindi lang panlabas eh. Galing yan sa puso mo at makikita yan sa mga mata mo. Binobola mo na naman ako eh. Bakit kita bubulahin? The day I saw your smile, my heart told me, ikaw yung hinahanap ko. I want to be the reason behind that smile. Mahirap paniwalaan yan. Sa dami ng babae nakakasama mo, siguro sinasabi mo rin sa kanila yan. Wala naman ako sinasamahan ng babae sa mga lakad ko, diba? Napaisip si Cathy. Oo nga, wala nga siyang narinig na babaeng dinadala ni Liam. Doon siya nakaramdam ng kakaibang kilig. Let's go? Napangiti si Cathy. Hawak niya ang kamay. Kinakabahan man, pinayagan na rin niya.
Sabay silang lumabas ng suite at pumunta sa elevator. Pinindot ni Liam sa rooftop button. Pagdating sa rooftop, sinalubong sila ng mga ilaw at violin music. May nakaset up na mesa at 2 upuan. Dinner date ba to? Ngumiti lang si Liam. Napatingala si Cathy at nakita ang isang bituin sa langit. Nagpasalamat siya sa pagkakataong to. Inangat niya ang kamay na parang inaabot ang bituin. You know, you can't have them, sabi ni Kat. Ngunit ngumiti lang si Liam. Alam ko, kaya pwede bang ikaw na lang? I'm not a star. But you are for me. Tahimik si Cathy, hinawakan niya ang kamay ni Liam at tinaas din ito. Yun bang gusto mo? Sabay turo sa bituin. Tumawa si Cathy. Isa lang naman yung star. Inilapit ni Liam ang kamay niya sa kamay ni Cathy na tila inaabot ang bituin. Tama si Mom. Marahil ikaw ang tinutukoy niya nun. Cathy, mahinang sambit ni Liam sabay tingin sa kanya. I like you. Simula noong una kitang nakita, hindi ka na nawala sa isip ko. Noong una, ayoko talagang pumalit sa kuya ko. Pero nang mabasa ko ang pangalan mong Castañeda, pinaimbestigahan agad kita. Nang malaman kong ikaw ang pumalit sa kapatid mo, hindi na ako nagdalawang isip. Nalaki ang mata ni Cathy. Pakaramdam niya'y parang bumaba ang bituin mula sa langit. Ang tagal niyang hinintay ang sandaling ito, at ito na nga ngayon. Tahimik lang si Cathy, hindi niya alam kung anong dapat niyang isagot sa lahat ng sinabi ni Liam. Huwag ka na magpakipot pa, Kat. Si Liam Adea yan, hindi basta-basta lalaki. Bulong ng isang bahagi ng isip niya. Huwag kang papadala sa matatamis niyang salita. Baka masaktan ka lang. Tutol naman ang isa pang bahagi, dahilan para lalo siyang maguluhan. Gusto niyang subukan pero natatakot siya. Cathy, gusto mo rin ba ako? Napalunok siya saka humugot ng malalim na buntong hininga. Pwede bang bigyan mo muna ako ng sapat na panahon para mas makilala ka pa? Oo, gusto mo ako. Pero ang tanong hanggang kailan? Sinabi mong marami kang nagustuhan sa akin. Pero hindi mo pa ako lubusang kilala. Mas makikilala mo ang isang tao kapag lagi mo siyang nakakasama. Paano kung dumating yung araw na ma-realize mong hindi mo naman talaga ako gusto? Na naaawa ka lang sa akin? O kaya may makilala kang iba, mas bagay sa'yo. Mas kapantay mo sa buhay. Paano kung enough? Kung hindi ka pa handang sagutin ang tanong ko, handa ako maghintay. Handa akong patunayan sa'yo na totoo lahat ng sinabi ko. Kahit kasal na tayo, willing pa rin akong patunayang deserve mo akong hintayin. Kaya relax ka lang, okay? Hindi ka ba magagalit sa akin? Bakit naman ako magagalit? Kasi alam ko namang na lahat ng gusto ko, dapat agad-agad ako kuha ko. Siguro sa ibang bagay oo, pero pagdating sa'yo, kailangan ko sigurong paghirapan. Kasi iba ka, Cathy. Worth it kang hintayin. Salamat. Mahinang tugon niya. Nabawasan kahit paano ang bigat sa dibdib niya. Inakala niyang masasaktan ang ego ni Liam sa paghihintay. Lalo't alam niyang sanay itong habulin ng babae. Maupo na tayo. Pagkaupo nila, itinaas ni Liam ang kamay. Hudyat na simula na ang pag-serve ng pagkain. Isa-isang dumating ang mga putahe. Una, ang slow roasted tomato, garlic, and prawn spaghetti. Next, ang cheesy scallop potato, baked sliced potatoes with parmesan at parsley. Ikatlo, surf and turf, beef steak with shellfish. Isang kombinasyong sosyal at nakabubusog. At panghuli isang boteng wine. Agad ding nilagyan ng waiter ang baso nila. Napansin ni Cathy na paborito niya ang halos lahat ng nakahain. Sigurado siyang mabubusog na naman siya. That's it. Sabi ni Liam, hinawi nito ang kanyang plato at pinagsikapang hiwain ng beef steak sa maliit na piraso. Ang gentleman talaga. Parang sasabog ang puso ni Cathy sa kilig. Habang tinitingnan ang mga kamay ni Liam na abala sa paghiwa, tila may kung anong tibok sa puso niyang bumibilis. Napatingin siya sa mukha nito. Bakit ngayon ko lang napansing ang gwapo pala niya? Siguro dahil abala ako sa mga problema nun,
kaya hindi ko siya masyadong napansin. Akala ko katapusan na ng mundo ko nung napilitin ako magpakasal, pero hindi pala. Napagtanto ni Cathy na ang buhay hindi talaga nasusukat sa mga plano. Minsan akala mo wala ng pag-asa, pero may ibinibigay pa pala ang tadhana. May mga taong darating sa buhay mo na hindi mo inaasahan, tulad ni Liam. Hey, something wrong? Sumasakit na naman ba ang puson mo? Ha? Kung okay ka lang ba? Tinatanong kita kanina pero hindi ka sumagot. Wala. Napaisip lang ako. Tungkol saan? About us. What about us? Never mind, kumain na tayo, gutom na ako. Okay. Pero kung may kailangan ka o gusto ka sabihin, just let me know. Tumango lang si Cathy. Pagkatapos ay inangat ni Liam ang wine glass niya. Cheers? Cheers! Nagtagpo ang kanilang baso at sabay silang sumimsim habang hindi inaalis ang tingin sa isa't isa. Pagkatapos ay si Cathy na rin ang unang nag-iwas ng tingin at tumuon sa pagkain. Pakiramdam niya ay nasusunog siya sa titig ni Liam. Hindi niya maintindihan pero parang napapalapit na siya rito, kahit hindi pa siya handang aminin. Akala ko nun, kahit siya na lang ang natitirang lalaki sa mundo, hindi ko siya magugustuhan. Pero, bakit parang na-attract ako sa kanya ngayon? Baka naman na-challenge lang siya, kaya niya ginagawa to. Mas lalo siyang nalito. Ay, bahala na. Si Lord nang bahala. Magbibihis lang ako. Paalam ni Cathy. Tumango si Liam saka pumasok din sa kwarto para magpalit ng damit. Habang pumipili ng susutin, ay napapangiti si Kat. Hindi pa rin nawawala sa isip niya ang mga sinabi ni Liam kanina. Mga salitang tila paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Malamig sa pandinig, pero mainit sa puso. Totoo nga, ang sarap ma-in love, para kang sumasakay sa roller coaster. Cathy, sabi mo magbibihis ka lang, ilang minuto ka na dyan? Sigaw ni Liam. Magbabanyo ka ba? Hindi, pero sabi mo kailangan natin matulog na maaga, di ba? Mauna ka na, may asikasuhin pa ako. No, I'll wait for you. Kung hindi ka lalabas dyan, papasukin na kita. Oh, sige na, lalabas na. Mahilig ka talagang manakot. Napangiti si Liam sa sagot ni Cathy. Maya-maya bumukas na ang pinto ng banyo. Bakit ba parang nagmamadali ka? Inantok na ako at gusto kong katabi ang asawa ko. May reklamo? Ha? Katabi? Hindi ba... hindi pa... Shh! Sabi ko lang, gusto kitang katabi. Ang dumi agad ng iniisip mo. Sa sofa na lang ako matutulog ngayong gabi. Promise, umaga akong gigising bukas. Hindi pwede. Ayaw mo ba akong katabi? Naligo naman ako, saka gwapo at mabango pa. Ayan ka na naman eh. Hindi naman sa ayaw. Sabi ko na sa'yo, hindi lang ako sanay. Naiilang pa ako. Paano ka masasanay kung palagi mo iniiwasan? Hindi ako masamang tao, Cathy. At hindi kita pipilitin sa bagay na ayaw mo. Fine. May period ka ba ulit? Bakit ang sungit mo na naman? Kailangan ba may period para magsungit? Hindi naman, kahit araw-araw ka pa masungit. Cute ka pa rin. Cute mukha mo. O diba, ang cute mo talaga. Inirapan siya ni Cathy at humiga patagilid. Kunwari galit. Pero ang totoo kinikilig siya. Ayaw lang niya ipahalata. Narinig niya humiga si Liam sa tabi niya. Kat? May tatanong ako. Ano na naman? Pangarap mo bang magkaroon ng sariling bahay? Oo naman. Ang hirap kaya ng palipat-lipat at paupahan. Pero, aanin mo pa ang bahay kung pwede ka naman tumira sa puso ko. Hay, ang corny mo. Hindi ka ba kumain ng mais? Napangiti si Liam. Kat, ano na namang kakornihan yan? Alam mo bang sa isang patak ng ulan, nabubuo ang baha? Sa kapirasong lupa, nabuo ang mundo. Sa isang hulma ng putik, nabuo ang tao. At sa isang ngiti mo lang, nabuo ang puso ko. Natawa si Cathy, may halong kilig. Ganda ng linya mo pero tawang-tawa ako. Hindi ko inakalang may tinatagong kakornihan si Lia Madea. Corny na pero kinikilig ka. Filler. Okay lang na filler, basta mahal kita.
Napaupo si Cathy. Anong sabi mo? Umupo rin si Liam at hinarap siya. Hinawakan ang kanyang muka at buong tapang na bumulong. Whiny. Napatakip ng bibig si Cathy. Tama ba ang tinig ko? Mahal niya ako? Gusto niya sana magsalita pero tila umurong ang kanyang dila. Hindi niya makayang salubungin ang titig ni Liam. Alam mo, my sweetie lovely wife, hindi ko kailangan ng perfect na tao. Ang gusto ko lang yung marunong magmahal at handang ipaglaban ako. Yung kahit masungit, clingy, tapakin, mahal ko pa rin. At mahal ako, katulad mo, Kat. Napayo ko si Cathy, nag-iisip. Aamin na ba ako? Wala namang mawawala, di ba? Buo na ang loob niya. Muling tumingala at nagtagpo ang kanilang mga mata. Alam mo, ilang araw na akong gulo ang isip eh. Hindi ko alam ang nararamdaman ko sa'yo. Takot ako, maraming what if. Pero, matapos ko marinig lahat ng sinabi mo, napag-isip-isip kong gusto kong subukan. Dahil masaya ako kapag kasama kita, Liam. Liam, gusto rin kita. Hindi ko alam kung love na ba to, pero sigurado akong special ka sa akin. Naluha si Liam. Gusto niyang tumalon sa tuwa. Gusto rin siya ng babaeng mahal niya. Thank you. I'm so blessed to have you. My life became brighter because of you. When I look into your eyes, I see my future. You are the greatest gift of my life. I love you, my sweet, lovely wife. I don't know what to say. Bulong ni Cathy na parang lumulutang sa ulap. Okay lang. Ang mahalaga, alam kong gusto mo ko. Tinitigan ni Liam si Cathy. Isang titig na may dalang katotohanan at damdamin. Dahan-dahan niyang inilapit ang muka hanggang sa magtagpo ang kanilang mga labi sa isang banayad at masuyong halik. Hindi na alam ni Cathy kung paano siya napapayag. Ramdam na lang niya ang init ng halik nito, ang marahang paghalaw ng labi nito sa kanyang leeg. Napasabunot siya sa kanyang nararamdaman, pero bigla siyang natauhan. Please, enough. I'm not ready yet. I'm sorry. Nadala lang ako. It's okay. Tulog na tayo. Pwede ba kitang yakapin? Ngumiti si Cathy bilang sagot. Lumapit si Liam at mahigpit siyang niyakap hanggang sa pareho silang nakatulog. Flashback years ago. Bakit ka umiiyak? Tanong ng batang lalaki, mga 9 hanggang 10 taong gulang, sa batang babae na 5 hanggang 6 na taon pa lamang. Bakit mo naman tinatanong? Masama bang magtanong? Hindi, pero ano naman ngayon kung sabihin ko? Hindi ka rin naman makakatulong. Paano naman malalaman kung makakatulong ako kung hindi mo sasabihin? Napalo ako ng mama ko kasi hindi ko agad sinunod ang utos niya. Bakit hindi mo sinunod? Inuna ko ang project ko sa school. Bakit hindi mo ipinaliwanag? Nagpaliwanag ako pero hindi naman ako pinaniwalaan. O siya, tumigil ka na sa pag-iyak. Sa'yo na lang tong baon ko. Ayoko, baka may lason. Ano ka ba? Hindi ako masamang tao. O tingnan mo, kakagatin ko para mapatunayan. Kinagat ng batang lalaki ang sandwich. See, buhay pa ako. Okay. Saka kinuha ng batang babae ang sandwich. Salamat ha. Sige, uwi na ako. Baka hinahanap na ako ng mami ko eh. Umuwi ka na rin. Kapag nalungkot ka ulit, tumingala ka lang sa langit at tingnan ang mga bituin para maalala mo ako. Thank you again, big brother. You're welcome. Nga pala, anong pangalan mo? Ayoko sabihin, pero pangako. Bukas kapag bumalik ka, sasabihin ko. Talaga? Sige, babalik ako. Napatingin siya sa leg ng bata at napansin ang pulang birthmark sa may collarbone nito. Bye! Paalam ng batang babae, saka patakbong umalis. Brother. Bulong ni Cathy habang nakapikit. Tila nasa kalagitnaan ng panaginip. Brother. Ulit niya, mas banayad ang tono. Narinig ni Liam, kaya agad siyang napatingin sa asawa. Brother Liam. Muling sambit ni Cathy.
Napakunot noo si Liam at napatingin sa orasan. 5:00 pa lang ng umaga. Siya na namang Liam? Tanong niya sa sarili. Kat, mahinang tawag niya. Brother. Sambit pa rin ito. Kat, gising. Mahinang tapik ni Liam sa kanya. Ha? Gulat na napamulat si Cathy, hawak ang dibdib. Napanaginipan niya na naman ang batang lalaki sa park. Yung bata na nakilala niya noong 5 taon pa lang siya. Nananaginip ka. Sorry, nagising ba kita? It's okay. Narinig ko lang kasi na may binabanggit kang pangalan habang nakapikit ka. Napanaginipan ko ulit yung batang lalaki na nakilala ko noon sa park. Ewan ko ba, tagal na nun pero bigla ko siyang napanaginipan. 5 taon pa lang ako noon. Napaisip si Liam. Matagal na niyang napansin ang birthmark ni Kat sa collarbone, katulad ng batang babae sa kanyang alaala. Kinutuban siya noon, pero binaliwala niya lang. May naalala rin akong batang babae sa park. Simula ni Liam. Umiiyak siya dahil pinalo ng mama niya. Pinalo? Nagulat na tanong ni Cathy. Mabilis ang tibok ng puso niya. Pwede kayang si Liam ang batang yun? Oo, sabi niya pinalo siya kasi hindi agad sumunod. Inuna kasi niya ang project niya sa school. Oh my God! Baka ikaw ang batang lalaki na yun? Naalala ko, binigyan ko siya ng sandwich para tumigil sa pag-iyak. Ayaw niya nga lang tanggapin kasi baka raw may lason. Kaya kinagatan ko muna bago niya tinanggap. Pagkatapos nun, umalis na siya. Pero Liam ang pangalan ng batang nakilala ko nun. Well, yan din naman ang tawag niya sa akin. Talaga? Ikaw yun? Halos hindi makapaniwala si Cathy. Maybe. Alam mo ba, bumalik ako sa park kinabukasan. Excited ako malaman ang pangalan mo. Sabi mo kasi, pag bumalik ako, sasabihin mo na, pero hindi ka bumalik, nalungkot ako. Simula noon, hindi na kita nalimutan. Ipinangako ko sa sarili ko na hahanapin kita, kahit hindi ko alam ang pangalan mo. Ang tanging palatandaan ko lang, ang birthmark mo sa leeg. Naalala mo ba, sinabi ko sa'yo nun? Kapag malungkot ka, tumingala ka lang sa langit para maalala mo ako. Ako, gabi-gabi kong ginagawa yon. Tumingala sa langit, kausapin ang mga bituin, at humiling na makita ka ulit. Napaluha si Cathy sa mga sinabi ni Liam. Tadhana nga ba ang nagtagpo muli sa kanilang dalawa? Siya ang batang nagpagaan sa lungkot niya noon, at ngayon ito rin ang muling nagpapasaya sa kanya. Bakit ka umiiyak? Hindi ka ba masaya? Masaya, kaya ako naiiyak eh. Ang tagal ko rin hinantay, Liam. Gabi-gabi ako umaasang makita ka. Hindi kita nakalimutan at ang totoo, hindi ako nakabalik noon kasi kinulong ako ng mama ko sa kwarto. Habang umiyak si Cathy, marahang pinunasan ni Liam ang luha nito. Alam mo, nung una kong makita yung birthmark mo, may naalala agad ako. Pero iniisip ko baka nagkataon lang. Isa rin yun sa dahilan kung bakit hindi agad ako pumayag sa gusto ng kuya ko. Gusto ko makita ka. Gusto kong tuparin ang pangako ko sa sarili kong hanapin ka. Kaya siguro hindi ako naging malapit sa ibang babae. Kasi ikaw lang ang nasa puso ko noon pa man. Napahagulhol si Kat. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Tanging luha ng kasiyahan. Kusang yumakap kay Liam at ginantihan naman siya nito ng mahigpit na yakap. Hinalikan nito ang noo niya, puno ng lambing. Ito ba tinatawag nilang destiny? Tanong ni Cathy habang yakap pa rin siya ni Liam. Maaaring oo, maaaring hindi. Hindi ka ba naniniwala sa destiny? Naniniwala ako pero kahit destiny mo yan, ikaw pa rin ang pipili. We can choose our own paths. Destiny only guides us, but still our choices that define who we become. About nosebleed ako sa iyo lagi. Destiny lang tinanong ko ang haba ng sagot mo. Ipinapaliwanag ko lang naman. Alam ko, binibiro lang kita, pero totoo rin naman ang sinabi mo eh. Some people believe in destiny. Pero para sa akin, happiness is something we create. Exactly. Nilingon ni Cathy ang orasan. Nako, kailangan ko na maligo. 6:00 na. Maaga pa, 8 pa naman ang flight natin. Oo nga, pero private plane mo naman yun.
Gusto ko lang matapos agad, maliligo na ako. Walang nagawa si Liam kundi sundan siya ng tingin habang papalayo. Napangiti siya. Siya nga, siya talaga yung batang babae noon. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Cathy sa kwarto, nabasa pa ang buhok at nakasuot lang ng roba. Hindi ka pa ba maliligo? Nadatnan niyang may binabasa si Liam sa laptop. Napaangat ito ng tingin at natulala. Ba't ganyan ka tumingin? Wala ka na bang masabi? Kanina lang ang daldal mo, sabi ni Cathy na nakatawa. Ngumiti si Liam. Sino bang hindi matutulala sa'yo? Ang ganda mo kapag basa ang buhok mo. Napakagatlabi si Cathy. Sa ilalim ng suot, dalawang manipis sa saplot lang ang suot niya. Nakita niya ang panunuyo ng lalamunan ni Liam habang dahan-dahan itong tumayo at lumapit. Yumakap si Liam mula sa likod at ipinatong ang baba sa balikat ni Cathy. Totoo yun. Kapag nakikita kita, natutulala talaga ako. Nang maramdaman ni Kat ang mainit na hininga ni Liam sa kanyang leeg, nanginig ang buo niyang katawan. Dahan-dahan siyang pinihit nito paharap at marahang iniangat ang kanyang baba gamit ang mga daliri. Cathy, Oaini, no matter what happens, tandaan mo yan. Bulong ni Liam habang nakatitig sa mga mata niya. Pero maya-maya bumaba ang tingin nito sa kanyang labi. Napalunok siya. Ramdam ang tensyon sa pagitan nila. Unti-unti ay dumampi ang labi ni Liam sa kanya. Napatigal si Kat pero ilang segundo pa gumanti na rin siya ng halik. Dahan-dahan siyang isinandal ni Liam sa pader habang bumabagal ang halik nila. Habol hininga sila parehong nakapikit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, hinalikan siyang muli ni Liam. Mas mariin, mas mapusok. Hindi na niya napigilan ang sarili. Wala na siyang pagtutol. Nang sabayan niya ang galaw ni Liam, dama niya ang pag-iinit ng kanyang katawan. Humihigpit ang yakap at parang wala nang makakapigil sa kanilang dalawa. At sa halik na yon, alam ni Liam, wala na siyang ibang gusto, kundi si Cathy.